pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pag ng Panginoon, ang bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan, handog ng Diyos sa tanan. Ala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon ay ginugunita natin si Santa Agata, Dalaga at Martir. At pasalamatan natin ang Diyos sa biyaya ng halimbawa ni Santa Agata na nag-alay ng kanyang buhay at nagtiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Pasalamatan din natin ang Diyos sa lahat ng mga biyaya na patuloy nating tinatanggap at tinatamasa sa araw-araw. Lalong-lalo na ang biyayang ito na tayo ay tinitipon niya bilang kanyang mga anak sa banal na misa. At upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, isipin muna natin sumandali ang ating mga nagagawang mga pagkakasala at mga pagkukulang at ihingi natin ito ng awa at patawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir na si Santa Agata ay manikluhod nawa sa iyo para kami iyong patawarin dahil siya ay iyong kinalulugdan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan. Sa aming Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo at pakinggan natin ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol, at tuntunin, ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. At tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin, kapag ang iyong mga anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin, at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa. Hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel." Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Karapat-dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon. Ang Diyos ni Jacob,
na aming Ama. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pamamahala, at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Ang lahat po ay magsitayo bilang pagbubunyi sa mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanan ng inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya tumayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Kapag tayo po ay maglalakbay, hindi talaga maaalis sa atin na isipin ang lahat na lahat ng kailangan nating dalhin sa paglalakbay. We have to be prepared. Kailangan maiisip ka agad natin kung ano ba ang aking haharapin sa aking paglalakbay. Kaya nga, laging may extra shirt, may extrang damit. Bukod pa dun sa mga damit na dala ay may pasobra pa. Merong pagkain, tubig, kasi baka magutom, mauhaw sa daan. Ito ay tanda ng pagiging nating handa sa ating paglalakbay. At maganda naman ang bagay na ito. Hindi naman inaalis sa atin na tunay maging handa tayo sa ating bawat paglalakbay, lalo na sa paglalakbay natin sa buhay na ito. Pero, mga minamahal na mga kapatid, ipinapaalala din sa atin ng ating Panginoon na sa paglalakbay natin, bukod sa mga material na bagay na ating dadalhin, dalhin natin ang ating pananampalataya. Sapagkat ito ang mas bubuhay sa atin. Yung pagtitiwala natin sa ating Panginoong Diyos. Mapalad tayo sapagkat
tayo ay kinahabagan at sinusubaybayan ng ating Panginoong Diyos. Nagpapadala siya ng mga anghel na tagatanod upang tayo gabayan at bantayan. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Pero, mahalaga din na magtiwala tayo sa Kanya. Andiyan na yung pagtulong ng Diyos, pero sana, lagi tayong may pagtitiwala na above all the material things, yung mga bagay na inihanda natin, mas handa yung ating puso na laging tanggapin si Jesus. Na alam natin, ano man ang mangyari, may makalimutan man ako, anumang panganib, anumang problema, laging unang tatawagan natin ay ang Diyos na makapangyarihan, tumawag sa atin at nagpapanatili sa atin. Yan mga minamahal na mga kapatid, ang hindi nalimutan ni Santa Agata. Na sa kanyang pagtatalaga ng kanyang sarili sa Panginoong Diyos, pati ang kanyang kalinisan, ang kanyang kabanalan, itinalaga niya sa ating Panginoong Diyos. Kahit pilit siyang lapastanganin, kahit pilit siya na pahirapan para lamang bumigay sa pananampalataya, nanatili siya sa ating Panginoon. At ang Panginoon ay patuloy na nagkakalob sa kanya ng kaligtasan. Maging ang kamatayan ay hiniling ni Santa Agata, lalo na nang siya ay sobra-sobra ng pinahihirapan. Kaya nga ganun din tayo. Sa hirap ng buhay, sa kasarapan ng buhay, sa ating paglalakbay sa buhay na ito, wala tayong ibang aasahan kundi ang Diyos. Napakaganda ng simbolismo na pinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag kang magdadala ng kahit ano maliban sa tungkod. At pinapaalala sa atin, ang tungkod mo ay ang Diyos. Ang kinakapitan mo ay ang Diyos. Yan sana ang maging nating gabay. Habang tayo ay naglalakbay sa buhay na ito, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Marami mang problema, marami man tayong pinagdaraanan, mapalad pa rin tayo kasi may kinakapitan ka. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Diyos, na siyang gabay, na siyang sanggalang, na siyang tungkod natin sa paglalakbay na ito, tulong natin sa paglalakbay na ito, hanggang sa tayo makabalik sa Kanya sa buhay na walang hanggan. Sa panalangin ni Santa Agata, nawa maging matatag tayo sa pananampalataya natin, sa ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos na hindi nagpapabaya. Ang lahat po ay magsitayo. Inaanyayahan tayo ng Diyos Ama upang maging mga lingkod niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa biyaya na ating maunawaan ang dignidad ng ating bisyon at para sa kinakailangang lakas upang maisagawa ito. Sa bawat panalangin ng ating tugon, samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang naglalakbay na simbahan, naway higit na humikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagiging saksi kay Hesukristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa iba't ibang bansa, naway biyayaan ng Diyos ng mayamang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang mga magulang, naway patuloy na magsumikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Sa mga taong nabibigatan sa mga kasawian sa buhay, naway maipakita nating lahat ang ating pag-aaruga, pakikisa, pag-ibig at pangunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang mga namatay, naway maging malaya sa mga alalahanin sa mundong ito.
at magkamit ng kasiyahan na walang hanggan, kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Gayun din isama natin sa ating mga panalangin ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na sina Reverend Father Hannibal Pabello at Reverend Monsignor Delfin Babilonia. Gayun din sa saglit ng katahimikan, ating itaas sa Diyos ang lahat ng ating mga personal na panalangin at kahilingan. Panginoong Diyos, nagtitiwala kami sa iyo. Pinili mo kami sa pamagitan ni Kristo upang ipahayag ang pag-ibig na ang iyong ipinakita sa amin. Gawin mo kaming tapat sa mensahe ng Ebanghelyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po'y magsiupo at ihanda natin ang pag-aalay. Tulin at tanggalin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. Ang alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inumin nagbibigay lakas. Tulin at tanggalin Ang lahat po'y magsitayo. Panalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihanda ngayong si Santa Agata ay ginugunita. Kasihan mo ang mga ito katulad ng iyong pagkalugod sa nagpakasakit na martir sa paninindigang lubos. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni sa Santa Agata ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ang lahat ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Melray na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ni San Pedro Apostol na aming patron, ng iba pang mga apostol, ni Santa Agata at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Ngay awitin natin ang lakas loob ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Aming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.